Ayaw ko ipalayo sa iyang presensya. Wala iyang ika-14th nga prayer. Ika-14 nga prayer. Dili siya gusto malayo sa Ginoo. Dili siya gusto nga wala lay pulos ang tanan. Di ba wala may pulos ang tanan kung dili ato mabati ang presensya sa Ginoo. Man dili tagatubo. Once nga dili na to ma-feel ang presence si Lord, dili taga-grow. Dili kita taga-grow honestly. It's the presence of the Lord can make us grow. We will never grow if the presence of the Lord we could not able to feel. Kaya mura siya og baking powder, mura sa yeast nga mo patubo. Kaya once nga mutubo na, muhumok naman, di ba? Kung mutubo, muhumok na siya. So once nga mutubo na ta papangalagad, humok na ta mo obey ni Lord. Dali ra ta niya ma-convince, dali ra ta niya ma-sugo, dali ra ta ma-obey niya. Kaya nahumok naman atong kasing-kasing kanitubo man. Nga na. In verse 11 gapon, ika-14 nga prayer, cast me not away from your presence, and ika-15, and take not your Holy Spirit from me. Ayog kuha ang imong Espiritu Santo kanako. Kay the Spirit of the Lord is like the candle, lighting us and giving us that fire. Again, the Spirit of the Lord is like a candle nga nag siga ug naghatag nato og kahayag ug naghatag nato og kainiton. Siya, take not thy Holy Spirit from me. Muna ika-15 nga prayer ni David. Ikan sa verse 1. Ayog kuha ang Espiritu Santo kanako. Kay once the Holy Spirit is taken out from us, wala na tayo kadasig, wala na tayo kalipay, muna nang laay na atong kinabuhi. Gusto ta malipay, gusto ta madasig, wala. Kaya ang Espiritu Santo wala na. Nganong ni Hawa ang Espiritu Santo, kay naay sala nga atong nahimo. Na gusto ni Lord nga matangtang na aron makabalik ang Espiritu Santo. So, once that is not taken out from us, the Spirit of the Lord cannot dwell within us. Dili makapuyo na to sa atong sulod. We are struggling.